So this is me, how I started. So way back 2018, I came up to a decision that dati nasa corporate ako. I started working from 2011, 2012. Then 5 years after ko nag-work, sabi ko parang walang nangyayari. So parang nandun lang ako sa corporate para makasurvive for the next month. And then paulit-ulit lang yung cycle. So sabi ko, I need to do something no, para meron mabago sa sarili ko. Then, meron akong pinost sa Facebook, payback, March 9, 2018. Sabi ko, no, wala akong complete equipments para gawin ang business ko, but gumawa ako ng paraan paano ipagpatuloy at gawin ng makasabay-sabay na fully equipped. So, someday I will create my own office and workplace with high-quality brands of equipments need to sustain my business. Sa ngayon, sa computer shop muna. Way to stay connected and updated. So, yun yung pinaka naging pinanghugutan ko. So, ano kasi sa part ng corporate talaga na na-realize ko na walang mangyayari talaga pag wala akong gagawing bago. Then, I keep on pushing myself, mag-aral na mag-aral na mag-aral. Then, di ko na malayan from computer shop, then I established my own. So, hindi mo naman kailangang mag-build ng ganitong para makapag-trade. But, may iba't iba tayong gusto sa buhay. Yan one of my dream na makapag-create na comfortable yung setup ko, makapag-live stream ako, makapag-seminar ako ng hindi naglalag kasi dati, naglalag nung time na parang nag-start ako na mag-try na mag-stream. Instead na makapanood ng maayos yung mga nanonood, they keep umalis sila kasi hindi maayos yung na nakikita nila malabo. But dun sa dream ko na yon, na-achieve ko siya, no? So, sa corporate, andun ako para to survive lang, hindi ko na i-maintain or hindi ko na i-reach yung mga gusto kong gawin. But, nung nag-shift ako from trading, sa short period of time, na-achieve ko yung mga bagay-bagay na gusto kong ma-achieve. Then, in case you didn't know, one day, so, napanood ko tong video na to way back 2016 na tayo. Then, ito yung sa nakapagpa-realize sa akin bakit ko kailangang ipagpatuloy kung ano yung kailangan kong gawin. So, gusto kong panuorin yun ninyo, no? Tapos, pakinggan ninyo mabuti para ma-identify natin nasang part na tayo ng buhay. In case you didn't know, one day you will die. And I want to show you why the job that you have that you hate is a waste of your life. See, this right here is our childhood and our teenage years, and we have a lot of fun. And most of us usually get a job right around here at 20 years old. And most people will retire at the age of 65. Now, if we're lucky, we'll live all the way to 80 years old. Now, if you look at this, the majority of our lives will actually be spent at work. But a recent Gallup poll found that 85% of people in America don't enjoy their jobs. And in China and Japan, that number is almost 94%. Now, that's a crazy statistic. Most people hate what they do, but spend most of their lives doing it. Do you want to spend the majority of your life doing something that you hate doing? And just so you know, if you're slaving away for retirement down here, you're missing the point. Because only 82% of people in the world will actually live to the age of 65. And if you get to 65, on average, you only have about 15 more years left to live after you retire. And also, so you know, only 65% of people actually live into the age of 80. So don't stay at a job where you dread Mondays and live for the weekends. If you don't like your job, quit it. Find another way to make money.
It's okay to wake up tomorrow and completely reinvent yourself and become the person that you've always wanted to be. It's never too late to start. Now, you may be thinking, well, that's unrealistic because I have a family to feed. And what I want you to think of is this. If your children grow up just to be just like you, and you work a job that you hate, guess what they will do when they get older? The same thing. Do you want that life for them? Wouldn't you rather have your children watch you live a fulfilled life doing what you love so that they can grow up and do the same? Even if it means that you make less money? Because no matter how you make your money, whether you're the CEO of a billion-dollar company or a janitor, we all end up as dust. And so it's with really great love and respect that I want to challenge you to rethink your life. If you're not happy with your job or your purpose or your meaning in life, change it. It's okay to make less money doing something that you love and not feel the need to buy a bigger house or a new car just because your neighbor did. You don't have to keep up with the Joneses. Don't fear of being judged by people just because you don't have that great job title. Don't look back at the end of your life and see unfulfilled dreams or chances that you didn't take and days that were just wasted away at a job that you hated. Don't be so busy making a living that you forget to actually make a life, because life is so short. Do something that you love and be proud of it. And when you're not working, spend that time with the people that you love. Because here's the deal. You weren't born to just pay the bills and die. You were born to thrive. Then sabi ko, oo nga, no? And I came to the point na dinro ko yung in-explain niya doon. Sabi ko, from the very beginning of our life, from the age of 5, we started study. Diba? 5-year-old pa lang tayo, nasa kindergarten na tayo nag-aaral. Up until the age of 20. So, graduate na tayo ng college noon. So, kasi yun yung pattern or curriculum ng pinamulat sa atin ng government natin. And at the age of 20, so we started working. Okay? Sa akin kasi, based on my experiences, siguro magkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba ng experience if we're earning minimum wage or higher, or we're earning the higher than the minimum wage. Sa akin kasi, yung trabaho ko is nasa field din ako, then nasa minimum wage siya. So, andun lang talaga ako para makasurvive for the next month. Hindi para ma-achieve yung dreams na gusto ko, and parang nandun na-realize ko din na nandun lang ako sa corporate para tulungan ko yung goal ng company. Hindi yung goal ko. Okay? So, sabi ko, pinanganak akong poor, sabi natin. Hindi naman kami hindi kami mayaman. So, anong gusto natin mangyari, no? Sabi nga, mayroon akong napakinggan, if we born poor, tapos namatay tayong poor din, kasalanan natin yun. Hindi yun kasalanan ng magulang natin. So, dapat ipagpasalamat natin yun na ipinanganak tayo nila. Then, ang ultimate goal natin is to born, no? Kung pinanganak man tayong poor ngayon, no? Ang goal natin is to die rich. Kasi, ang pera, hindi naman natin madadala anywhere, somewhere. Ang pinaka magbe-benefit naman dyan ay yung mga maiiwan natin. So, kung mamamatay tayong poor, and ano na yung pinaka magiging benefits naman ng mga naiwan natin? Ang pinakamasama lang, no, sa part na to, if you born rich, tapos namatay kang mahirap. Diba? Sinong papayag na gano'n, no? Mayaman ka na tapos mamatay kang mahirap? So, marami nangyari. Sugal, anything, no? Napabayaan nila. Maybe, meron din akong napanood or nakita na video na merong generation na pag nanggaling daw sa mahirap yung isang tao, ang push niya is umangat. Paangat siya. Pero yung isang cycle of generation, pag nabuhay siya na marangya, maganda yung buhay. Wala siyang hindi siya
hindi siya nahihirapan para i-gain yung gusto niyang mag-gain or kung nasaan siya, ang tendency nun ay pababa. So, para mas ma-educate natin yung mga tao sa paligid natin, we need to provide a better confirmation. No? Kasi sa amin, sa family ko, ang education na ang information na i-provide sa akin ay mag-aral kang mabuti para makahanap ka ng trabaho. Then yung mga to, natutunan ko ng learning to outside, no? Dun sa part na yung time nga nagpaalam ako sa mama ko, sabi ko magre-resign na ako. And during that time, nasa managerial position na ako, parang ipopromote na ako. Sabi niya sa akin, bakit ka magre-resign for manager ka na? Sabi ko, hindi ko nakikita yung sarili ko na aabot pa ako ng 10 years dun sa corporate na yun. I need to do something. And yung fear ko noon dati, sabi ko, paano pag wala nang magsusustain dun sa needs ko? Yun yung pinakatakot ko noon na paano kung wala nang yung part na parang yung kinsenas katapusan. Nandun yung comfort zone kasi natin na yun yung gagastusin natin for the next month. So yun yung kinakatakot ko noon. Sabi ko, nire-realize ko, wala naman pala akong mawawala. Kasi wala naman talaga. Then, I need to do something. So, ang main objective natin dito, no? So, swerte na lang din, no? If yung mga tao na ay nabuhay ng mayaman, tapos namatay ng rich, no? So, ibig sabihin na maintain nila. So, they can transfer the wealth to the next generation sa kanila. So, pinaka-goal natin dito, if we die, if we born poor, ang main objective natin ay mamatay na mayaman. No? Kasi, ang pinaka-magbe-benefits nun ay yung maiiwanan natin. Ang hirap kaya nung isipin mo, no? Tapos, mag-iiwan ka ng ikakahirap ng pamilya mo. Yan yung mahirap na part, no? Pero kung yung objective natin is to become rich, no? At the end of our year, then masaya, no? Sa mga maiwan natin. So ito yung mga question, no? At the age of 50 or 60, do you still have money? No? Kumbaga, dun sa corporate world, nandun lang tayo to survive. From the typical Filipino, no? Or in any country. So, nandun lang tayo to survive. Ang tanong dun, at the end of the year, yung retirement benefits ba ng government natin kayang i-sustain yung needs natin? Kasi nandyan na yung medical, para mas tumatanda, mas gumagastos nga, di ba? Nandun na yun Yung maintenance natin, di ba? So, sa retirement natin, we are prepared ba for this year? No? This year's na mangyayari from the age of 60 to 80. Okay? Then, worth it ba? Kung nag-stay tayo ng 40 years sa corporate, worth it ba yung years na yon na na-spend natin para sa kanila? Ito na, mapag-iisip natin. If not, we need to do something. Okay? So, from this presentation, no, lahat naman tayo gusto mag-travel, di ba? While we're young. Travel while we're young. Then, ano yung mas pipiliin natin? Mag-travel tayo ng bata pa? Or old na? Ikaw, Sir RB, anong gusto mo? Nakapagsimula naman naman. Masaya tayo. If magta-travel tayo with the age of 60 or pwede natin ma-enjoy, no? Pero not the younger age na pwede nating mas ma-enjoy yung travel. Okay? So imagine nagta-travel ka tapos tulog lang. So sayang, no? Okay. Sorry, may sample naman dyan yung mother-in-law ko, 65. Mm-hmm. May travel siya ngayon, halos parang 5 beses, 4 na beses sa isang taon. Kaso last year, nandun na siya sa Korea. Bali yung braso niya. So, senior na siya. Hirap na siya. Oo nga. So, mahirap. Isa sa downside ng travel ka na matanda. Yes, tama. So, sa part na yun is, if you choose, no, habang mas bata pa, mas maganda mag-take action na tayo agad. No? Then, para ma-prepare na din natin yung old version of us, then, why we are here, no? Ano yung purpose, no? Ano yung purpose natin? Family? Time freedom?
financial freedom, travel, helping others, or personal growth. So si Sir Aljun, ano ba yung pinaka, ano mo, purpose mo sa ngayon? Did you find already your purpose o hinahanap mo pa rin? Gusto ko ma-achieve yung financial freedom. Kasi pag may freedom ka na dyan, makukuha mo na natin. Yes, tama, no? Kasi you can have time with the family. Okay? So, sa financial talaga kasi pinaka nag-start, no? Sige, si Sir Rodel, ano ba yung pinaka-purpose mo sa ngayon? After a year na pagbi-business mo? So, kahit naman may business pa rin, so mas kuwang pa rin yun doon sa financial freedom. Financial talaga. Kasi katulad noon sa travel, pag may business ka, hindi ka rin naman makalis basta. So, kailangan Parang self-employed ka lang din, no? Parang tutukan mo pa rin. So, kailangan talaga malaya ka talaga para magawa mo din yung lahat. Para yung pinaka-root niya talaga natin. So, find our main purpose talaga. Or yung root niya is yung financial talaga. Most of us. Kasi pag, sabi nga nila, parang money is the root of all evil. No? Pero hindi natin na-realize that money, yun na din nagiging source ng happiness natin. Pero coach, question. Sige. Ang money ba nakakabili ng happiness? I think yes. Bakit naman? Kasi kung imagine mo, no, magbabayaran na ng bill. Diba? Kung saan mo hunupin, diba? Iisip ka na naman. Pero kung hindi mo problema yung pambayad ng money, so masaya ka. No? Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. You can travel. Kasi, as of now, yung money talaga yung financial. In terms of, for me, no, pwede mo siyang maging source of happiness because kung ano yung mga bagay na gusto mo, pwede mo makuha. Pero coach, pinagawain niyo na ba dati nung business mo? Actually, hindi kami about sa money, hindi. Okay. Pero at least hindi niya, naging concern niyo ba yung pera dati? Yung time na parang ano talaga kami, yung zero, wipe out talaga. Hindi kami sobrang nagbabatuan na gano'n. So, andun kami, yung alam namin yung situation. Nagtutulungan kami from that moment na na-scam kami. Yan talaga. And even kahit now, ngayon, no? So, andun kami sa part na naiintindihan namin yung bawat sitwasyon, yung time, and sobrang masaya lang na magkasama kami with our baby, no? So, sobrang precious yung time, no, na kasama mo sila. With that, even without the financial freedom, no, hindi ko magagawa yung lahat ng yun. With family, kasama ko sila. Maalagaan ko yung bata, kasama ko every time na gusto magpakarga ng bata, yun yung pinaka fulfillment as an bagong tatay, no? at the age of my generation. Si Sir, ano pa yung pinaka main purpose mo sa ngayon? For now. Honestly, I think I'm the most wealthiest person here in the planet kasi ako yung may pinakamahal na currency right now. Mm-hmm. So I've earned a lot of expensive currency, which is the time. So wala akong loss. Wow. So yun yung aking iniingatan at pinagtatanggulan. This is sobrang masaya, no? Unlike, na-experience na din ba nung nasa corporate kayo yung pressure, yung pagod, and so on? Ever since siguro after graduate ko ng engineering, 2 years lang ako nag-work. Tapos sabi ko, ayaw ko nang, ever since hindi na ako talaga nagtrabaho sa kumpanya. Pero naging OFW. Okay. And then tayo ako ng construction din. But honestly, nagte-trade na rin ako ngayon. Wow. At in-cryptocurrency ako. So, medyo magbabalik lang sa forex. Kaya, okay. Medyo ginigising ko lang yung aking ugat na natutulog. So, yung mga veins, no, na kailangan yung magsusupport dun sa goal pa natin to sustain sa forex trading. About si Sir, ano ba yung purpose? For now, no? Sobrang parang si Sir, nagtitrade na din to eh. Hindi, ano lang, tambay na lang. 8 of 25, tambay na ako. Ang hirap na may boss, kaya tambay na lang. Sabi nga nila. As of tambay,
nagagawa naman namin yung gusto namin. Nakakapag-travel, walang boss. Yan. Yun, mas masarap, no? Diba? Yun yung ginagawa namin, tambay, walang amo, pero kumikita. Sabi nga na... Nagbabalik ko lang kami sa Forex. Okay. That's good, no? Thank you so much, sir, no? How about si ma'am? I think, mas maano yung purpose ni ma'am, eh. Sarap ng tambay, no? Ano yung, I think nahanap mo na yung purpose nyo, no? Pero meron pa bang mas malalim? Or, what is your purpose? Simple question. 100% peace of mind. Oh, okay. Diba? Alam, peace of mind, wala lahat yan. Tama. Ano yung pinaka magiging sagot dun sa peace of mind mo? Pag wala kang peace of mind, isipin mo, lagi ka mag-iisip ng yung mga daily lives mo. Diba? Yes. Financial mo, kids mo, ano yung bukas mo, ano gagawin bukas. Pag peace of mind ka, hindi mo na puproblemahin yun kasi parang nakalinya na lahat. Okay, tama. Yes, peace of mind. How about Sir Rich? You can share, no? Para makita natin, no? Yan ang dakilan, tambay. Oo nga. Tambay pa sa tambay. Tambay pa sa tambay. Yung manager dito sa tambay. Ayan si Sir. Pag may mga gandang plan, tawag dito. Yan ang dakilan, tambay. Yes. Bigyan nga ng actually, tama siya, peace of mind. Pinakamera kasi yung sa ating ngayon, yung kapayapaan ng isip. Even sa trading. Ang hirap talaga na magkaroon tayo ng kapayapaan ng isipan kung kulang tayo sa kaalaman. Yes. Diba, yung kaalaman natin ay one side lang, puro technical. Diba? So kaya, very curious talaga ako about this coach part, the fundamentals. Okay? And yun, through that, makumpleto natin yung apat na pillars ng ating forex market, which is the kailangan natin para tumayo tayo ng matagal. So kung kulang yun, siguro darating din yung time na gigewang tayo. That's why we need 4 foundations of the forex. Okay. So that's why I need fundamentals. Okay. How about si Sir? Para mapakapakinggan din natin. Sir Wilson. Tambay. Tambay din po eh. Kaya ito, mag-join na rin ako kay Benson kasi retire na ako eh. Early retirement to protect the money na hawak ko. Kaya hindi lang mag-enjoy kasi nakita ko na eh. Target ko 100 eh. Siguro bumaba na. Ayaw ko maubos ng 85 yan. Ako nandito ko yan. Okay. Para sa sustainability, ano? May pera ko. Ayaw ko maubos ng 85 kasi 1 million sa taon, maubos niya. Oo nga. Wala. Kung travel, tama. Affected pa ng inflation. Ngayon pa lang, alam ko na wala na akong pisa ko ay 85. Nilagay ko sa 85. Grabe, oh. Supplier ko yan ng PDF. Okay. Actually, yung presentation ko talagang ito ay based talaga to dun sa based on my own experience, and I don't I don't mean na kung makaka-relate man yung iba, and I just want to inspire people and share kung ano yung mga insights na pwede kong may share. And nandito tayo sa room na to for us to learn and para makapagtulungan din. And I hope na mas matutunan pa natin yung other aspect of trading and may share ko din sa inyo. So, let's proceed. So, yun nga, yung why we are here, no? So, sa akin lang naman, no? Why I'm here, no? So, halos lahat nasagot na din naman natin kung bakit nandito tayo, which is, para din sa akin, I am here to share, no? Yung knowledge and yung sobrang dami ko na din kasing na-attendan na nagbibigay na information about trading, and in some point, marami din akong na-enrollan na courses.
And natutunan ko yung iba't ibang way or approach to trade. But yung i-share ko ngayon is the other way on how to handle things in trading. So I hope mas ma-appreciate nyo siya. And as of now, so dati, sabi ko, dream ko lang din na magkaroon ng office, no? Sa sarili kong, or makakabili ng mga equipment. So, sobrang galing ni Lord because, yun nga, no? Yung isa lang yung wini-wish ko sa part na yon, but He gave me much more. So, we are able to buy our own car. Dati, actually, nung dumating to sa amin yung car na yun, kasi hindi ko talaga ma-imagine na makakabili ako. Hindi ako marunong mag-drive. So, nag-start lang ako mag-learn how to drive nung nandun na siya. So, sabi ko, baby, ito na talaga yun. Kasi, one of the reason why kung bakit din kami bumili, because lagi kaming nagmumotor. So, in-advise kami ng doktor kasi nahihirapan na kaming makabuo ng baby. For several years na nagsasama kami ng misis ko, for 10 years. Nahihirapan talaga. And one of that reason is yung case ko. Which is lagi akong natatagtag sa motor or whatsoever. So, dumating siya, sabi ko, this is it. Then, the next year, or before the car na dumating, nakabili na rin kami ng bahay. Then, sabi ko, sobrang sikip na dun sa inupahan naming apartment. Dati, yung pinaka-inupuhan namin siguro, yung ganyan lang. Isang ikot mo lang, nandun na lahat. Nandun na CR, kwarto, and so on and so forth. So, nakabili kami, sabi ko, parang piniprepare na siguro tayo ni Lord na, and I hope, hoping na kami noon that time na makabuo at dumating na nga siya, yung baby namin ngayon. And sobrang nagpapasalamat din ako kay Lord because na-imagine ko nung dumating sa time na yung baby namin na walang-wala talaga kami. Sabi ko, sobrang mas magiging mahirap. Dumating yung baby namin na sobrang luwag na ng oras namin, the finances namin, and then yung bahay namin, okay na. Then, sabi ko, meron pala talagang best plan para sa'yo si Lord. Then, sabi ko nga, hindi ako nagmamadali, hindi man ako sabi ko, I just need to do my things na kailangan kong i-contribute para ma-achieve ko yung mga bagay-bagay na yun. And, it came to the point, no? Sabi ko nga, equipment lang yung pinost ko dati, no? Sabi, ilalagay pala ako sa merong parking ng sasakyan namin, merong malalagyan nung mga equipments na yun at sarili kong office na siya. So, sa ngayon, sabi ko nga kay Sir RV, Sir, parang hindi ko pa kayang mag-present ng face-to-face, no? Kasi nasa comfort zone na ako nung seminars ko sa webinars sa online. Okay na ako dun eh. Then, tumatakbo yung buhay ko. Then, nag-enjoy naman ako dun. But sabi ko nga, nung in-accept ko to, maybe this is another challenge to inspire more people na makita na talaga ako nila on person. And, yun nga, no? At the age of 29, I quit my job. Okay? And, nag-retire ako at the age of 29. Then, nandito na ako at the age of 34. I was able to achieve those, no? Yung mga dreams na. Simple dreams lang naman siya for a common or parang nanggaling sa minimum wage lang naman. So, maybe for other people, napakaliit lang yan. But for us, na magkaroon kami ng komportabling buhay ay malaki ng bagay para sa amin. Okay? So, now, I was able to raise our child na magkasama kami ng asawa ko with the time na meron kami. And nare-raise namin siya sa way na kung ano yung gusto naming gawin. Yung tipo na hindi ako uuwi sa bahay para madadatnan ko yung anak ko na tulog na, paggising niya, wala na din ako. So, yun yung sobrang napaka-valuable para sa akin for now because nakita ko every time na napapagod lang ako dun sa office at wala akong maisip na gagawin, bababa lang ako or pupuntahan ko lang yung anak ko, kakargay ko, and then I was fulfilled na. So, yun yung sobrang napaka-fulfilling para sa akin for now. For the 7 years ko sa corporate, I was not able to do it. No? But, for 5 years in Forex trading, na-establish namin yun. So, sobrang nagpapasalamat talaga. That's why I'm here, no? Para maging inspiration din or maging kwento para sa iba. Nakapulutan din nila ng aral. Na hindi ko din naman to nakuha kung di ako nag-take action. Wala akong ginawa.
meron akong ginawa, no? Kaya nandito ako sa harap ninyo ngayon, nagsasalita for you to inspire, no? Then now, sabi ko nga, no, you need to help yourself. You cannot give what you don't have. Caring for your own well-being first. Ensure you have the energy and resources to help others effectively. So, hindi ako makapagsilata sa inyo, sa harap ninyo ngayon, if I'm not confident on what I'm talking, ano yung sinishare ko. Hindi ko, mas priority ko, maybe yung time na mga nagsisimula ako, hindi siya naging ganun kadali. But I was able to help myself, no, achieve those, no, para mas maunawaan ko ano yung trading, ano ba dapat nating mas maintindihan. Then, now, what is my goals and objective, no? So, napakasimple lang naman ng goals ko in trading, in this industry. My ultimate goal is to empower 1,000 aspiring traders with the knowledge and tools they need to succeed in markets. As of now, nasa 10% pa lang ako. So, I'm doing it online. Sabi ko nga kay sir, sabi niya sa akin, sinabi ko to you sa kanya, yan yung naman yung ultimate goal ko. So, ginagawa ko siya yung online, paunti-unti lang, may nag-enroll, may nag-ganito, and then I was able to accumulate 100 in students as of now. But maybe in this face-to-face training, no, makita nila yung values of education. And I think if I will do it continuously, then I was able to achieve it for, I think, short time, na mas magagawa ko siya. Mahihit ko yung goal ko na ito. Then, why I'm doing this? A simple reason. Gusto kong mag-iwan or magtatak as a legacy in this world, no? Gusto kong makilala na pag sinabing si Carl FX, ito siya. Siya yun. So pag sinabi natin parang Bo Sanchez, known as 4 stocks, di ba? Pag sinabi natin Chinkitan, so for attaining the wealth, no? If you talk about Francis Kong, so those persons, no, mga na-attendan kong seminars, I was able to attend them and meet them, no? And then na-inspire ako dun sa mga stories nila. And maybe in some point, I was inspired with them na gusto kong maging sila someday. But hindi naman ako pwedeng sabihin na si Carl, parang yan si Bo Sanchez. Si Carl, parang si Chinkitan. Gusto ko magkaroon ng sariling identity or legacy na mas maiiwan din. So sabi ko nga, hindi naman natin madadala yung wealth natin. We just need to leverage it na habang buhay pa tayo. Then makapag-iwan tayo ng legacy to able to give a benefit, good benefit or good lifestyle para dun sa mga maiiwan natin. And I hope ma-achieve ko to. Okay, yung timeline ko dito is at least 5 years, no?